I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos updates dito sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, July 25, 2026. Nako po, alam nyo guys, kalaunan nito si Senator Cayetano Alan. Baka masiraan ng ulo, Bakit? Lagi kong sinasabi, abangan po natin ang mga black propaganda, ng mga anti-Marcos laban sa Pangulong BBM. Nako, sa nakikita ko, parang ito si Alan Cayetano, binabanata ng Pangulo, no? At kailan ba, pag-aari ni Pangulong Marcos Jr. ang Pilipinas? Ito puro gawang istorya Alam nyo mga kababayan, gumagamit ng verse ito pero hindi niya alam kung ano ibig sabihin nung bersikulo na yun sa Biblia. Sabi po ng Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Nagpapanggap na sila ay makadiyos sapagkat ito po ay panlinlin lang lamang sa mga tao. Para sa kapakanan nila, para sa pansarili nilang kapakanan. Bakit kanyo? Ito. Sabi po ng DCRH dito mga kababayan. Sabi po dito ng DCRH, hindi pagmamayari ng isang Pangulo ang Pilipinas kundi isang tungkulin bilang katiwala ng bansa ayon kay Senador Alan Cayetano. Anya dapat nakatuon ang pambansang agenda sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Ano bang ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? Hindi ba nagtatrabaho? Hindi tulad mo. Puro kakuda ng kuda. Wala kaming napapala. Tulad ng abot kayang kuryente gasto sa pamumuhay ng kalusugan bilang bahagi ng pananagutan ng isang leader. What do you think about the President PBBM? Hindi ba nagtatrabaho? I think mga kababayan, walang update ito si Cayetano, no? Sa mga ginawa ng ating mahal na Pangulo. Why not hindi bisitahin ni Senator Cayetano Alan ang page ng PCO at ang RTBN at iba't ibang stream media at iba't ibang kilalang mga fan page sa buong Pilipinas sapagkat ito ay binabalita mga kababayan yung mga kaukulang tulong ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa bawat region. Walang update ito kaya walang alam. Kasi ito si Cayetano, isa lang po ang intensyon niyan, para lang sirain ng Pangulo. At kailan na inako at pag-aari ni Pangulong Marcos Jr. ang Pilipinas? Yun ba yung sinabi niya? Pag-aari niya ba ang Pilipinas? Ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. At yan naman ang pangako at ayon sa batas. Binoto po siya ng majority ng Pilipinos. Mr. Cayetano, kaya wag kang paipal. Ikaw ba? Halos ayaw mong umalis sa Senate President Pag-aari mo ba ang Senado? Kailan ba sinabi ng Pangulo na pag-aari niya ang Pilipinas? Ikaw gawa-gawa ka ng istorya wala ka na lang ginawa kundi kuda ng kuda sa social media. Alam ko at aking pananaw, isa lang naman ng nito para lang sirain ng Pangulo. At alam natin si Alan Cayetano kung saan siya guys, kung sino ang kanyang ay ipinaglalaban. When you're president, you don't own the Philippines. You're a steward, katiwala ka. Of course, he will never say na pag-aari niya ang Pilipinas at kailan niya sinabi. Ikaw gawa-gawa ka ng istorya talaga Dahil dito mga kababayan, sabi po ng mga nagkukomento, sinabi dito, sabi, cases is sweeping evidence is the proof not marites. Alam nyo guys, kung mayroong marites at marisol, walang iba kundi si Senator Alan Cayetano. When emotion are high, intelligence is low. Correct. When you're senator, you don't serve just your political lords and allies. You're a public servant, boss mo ang taong bayan. Correct? Diba? Speaking about itself to reflect.
Naku po. O diba, bumabalik sa kanya yung mga sinasabi niya, politician are public servant, not bosses. Of course naman. Ang Pangulo, hardworking everyday. Kayo, puro kayo kuda-kuda, puro kayo paninira. Naku, dapat sa inyo tumulong na lang kayo. Gumawa din kayo ng kabutihan sa kapwa nyo. Sa mga kapitbahay nyo, tumulong kayo. Kung marami kayong pera, why not hindi nyo i-share? Diba mga kababayan? I just can't stop myself from laughing. Seems desperate. Yes. Ganun naman talaga si Cayetano eh. We actually don't own anything on earth. Yes, we are just stewards of God's properties. Yes. Binigyan tayo ng guys, no? Kumbaga, kumpletong pangangatawan para magtrabaho para sa sarili natin. At ayon din naman sa Biblia, pumipili po ang isang bansa ng pinuno sapagkat yan po ang sinabi ng Diyos, di ba? Dapat igalang sapagkat sila po ang iniluklok ng Diyos. Ginamit lang ang taumbayan through our votes. Eleksyon para iluklok ang isang pinuno. So means, ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. ay yan po ay ang Diyos ang nagtalaga. Di ba? Para gagawin at gampanin ang kanyang tungkulin bilang Pangulo at nakikita sa madlang people kung paano magtrabaho ang Pangulo. Magbigay ng tulong. Ina-upload po natin yan. Hindi man 100% na i-updates natin sapagkat napakadami yan guys nasa page po ng Malacanang. Agoy, even sa page ng ating mahal na Pangulo. Sa iba't ibang klaseng fan page. Ibinalita po yan. Isn't this the pot calling the kettle black? Agoy. No one is above the law. He must rehas ka na din soon. Goes. Mr. Cameraman, diversionary tactic. And that is style bulok ng mga kalaban. Warrant of arrest is sweeping Cayetano Caldero. Bow. Si Bible verse nangaral na naman. When you talk, apply it to yourself first before the others. Naku, talaga naman si Cayetano. No worry. One day, may libre na po kayo rasyon ng food after Senator Lacson finish his investigation and so on. Yes. Tagilid na po si Cayetano, mga kababayan. Bakit nasabi ko? Eto, yung sinabi po ni Mr. Ramon Tulfo. Nako, yan kasi sa kakababanat mo sa Malacanang. Eto, basahin po natin, mga kababayan. Ang sinabi po ni Mr. Ramon Tulfo, halaka, Alan Petra. Bakla yarn. Ayaw ka sanang patulan ni President BBM pero banat ka ng banat sa Malacanang. Putak ka ng putak na parang puwit ng manok ito. Open close. Alam nyo guys. Laging nagpipress con. Always social media. The only senator who always speaking. Ay, nako, talo pang live ceiling nito eh. Hayon, pinakalkal na ang mga baho mo sa SEA Games 2019 at iba pa. Yung flood control dyan sa Taguig. At mismo, ang kapatid niya mismo, si Lino Cayetano, pinaimbestiga ang mga project ni Senator Cayetano, ang kanyang nakakatandang kapatid. Biro nyo, kapatid pa yun guys. Ayan po. Nako, patay tayo dito mga beswa. Ayan Attorney Francis Idralin Lim, Chairman's Securities and Exchange Commission, the SEC, Headquarters of 7907 Makati Avenue, Agay, Village, Barangay, Bel Air, Makati City, through Attorney Cyril L. Lipango Tomayo, OIC Enforcement and Investor Protection Department. Sir, in cooperation with Article 3, Paragraph 2 of the Data Sharing Agreement between the National Bureau of Investigation, which is NBI, and Securities and Information Documents pertaining to Philippines, Securities and Exchange Commission, which is ang SEC, we respectfully request the following. Patay tayo dito guys. Information documents pertaining to Philippines Southeast Asian Games Organization, Organizing Committee Foundation and Corporation. Agay, patay tayo dito guys.
Pinaimbestigahan na. Agay. Tsaka walang bidding to guys ha. Itong masaklap. Certificate of Incorporation. Ayan. Article of Incorporation. By law. Agay. Audited. Financial statement. General information sheet. Beneficial ownership declaration. Agay. And board resolution on sale transfer of non-current assets. Hala kayo. Ayan na po. Nako, tayo dito. This request is made for the purpose of an investigation being conducted by this bureau. We greatly appreciate your assistance and anticipate your response on the matter. Kindly address your reply to Chief Financial Intelligence Unit, 9th floor NBI Building, D. Felonbes City, Berson, Barangay City, Makapagal Avenue, Pasay City. You may also reach them through email address Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI. Nako, delikado tayo dito mga kababayan. Paano yan? Yan kasi, ha? Kuda ka ng kuda. Pinaimbestigahan. Tuloy-tuloy na yan guys ha. Pag once na Malacanang ay nako, ewan ko, basta pag sinabi ng Pangulo, nako, wala kang kawala ngayon. The next in row. Line in row pala. Sabi dito mga kababayan. Basahin natin ang mga nagko-comment. Sabi ng mga nagko-comment, karmahin na sila at isa-isa na silang ibalandra sa buong mundo. BBM lang ang sakalam. Ayan ang sinasabi Ayan na payo ni Attorney Clint Aranas na inapi ng Duterte administration sa NBI. Just follow the money and the trail will end at doorsteps of the palace. Agay, puro na lang kayo Duterte, wala nang iba. Natural, silang sangkot. Ano pa nga ba? Diba? Anong walang iba? Ang daming ang daming nakulong na hindi naman sila Duterte yung iba. So, utos din pala ni BBM. Sa totoo lang pala, lahat through BBM may utos. Natural, alangan ng palagpasin. Pera ng bayan yan. Hindi ka ba naman urur? Diba? Pera ng bayan yan, natural. Ano yun? Okay lang. Yung pera niya na, bilyon-bilyon ang nawawala. Ano yun? Paboran na lang, ganon, forget everything na lang. Ay, hindi pwede kay Pangulong Marcos Jr. yan. Kung sa panahon ni Digo, nagagawa nyo yan, pues, iba ngayon. Obvious ba ang ginagawa ng Marcos ngayon? Pinaira lang ang totoong batas. Ngayon, nagagalit kayo. Maraming kurakot. Ngayon, at mayroon isang Pangulo na naglakas loob para ibunyag yan. Ngayon, kuda-kuda kayo dahil yung mga sinusuportahan nyo sangkot. Uy, sus, kundi ka ba naman utak bulinaw? Mga bitter. Wither yan. Marcos nakaupo. Gusto nila pabagsakin. Panahon Duterte, grabe rin ang nakawan. Ayun. Natural. Alam nyo guys, kung mayroon kayong sapat na ebidensya laban sa administrasyon na may malita, dalhin nyo na sa korte. Hindi yung sa social media. Kasi ang social media, alam nila kung ano ang totoo. Di ba? Pina-impeach ng kalaban si PBBM. Ano nangyari? Di ba? Wala. Kasing wala sapat na ebidensya. Kahit Amerikanyo padalhin yan, absuelto yan. Kung yung nanay niya nga sinampa ng kaso sa Amerika Bakit? Ano nangyari? Napahiya ang kalaban. Panalo ang dating ginang. Alam nyo kung sinong tinutungkoy ko. It's your time to shine, mother. Yari ka ngayon, Petra. Kala mo kung sinong malinis. May flood control din yan. Si Petra, correct. Pinaimbestigahan nga ng kapatid niya si Lino Cayetano Biro nyo, kapatid niya mismo guys So I hope si Pangulong Marcos Jr. paimbestigahan niya rin yung si Aimee sa tobacco issue. Speech is silver, silent is golden. Correct. Yan. Yan si Cayetano, silver. Si Pangulong Marcos Jr., gold. Silence, but very dangerous ang galaw. Yan ang Pangulo. Ang daming nakulong Sana tingnan din yung pagbigay ng pardon kay Ruben Padilla. Kaya nga, baka unconstitutional yung pagbigay sa kanya ng pardon para pabalik sa kulungan ulit. Yan, di ba guys? Pinasupina siya ng NBI. Kaya abangan natin yung supina laban sa kanya. Pati din si Peter Cayetano, di ba guys? Doon sa pagkatakas ni Bato.
Oh, akala nyo palagpasin ang pamahalaan nyo. Ay, nako, on process ang investigasyon. Sabi ko sa inyo Paktay, ingay kasi. Tuloy-tuloy na yan. Natural, tuloy-tuloy yan, guys, ha. Tapos sasabihin ng mga didilis, iniisa-isa na sila. Pero ganun, ginawa ng tatay nila noon. Pinakulong si D5. Goes. Yes, totoo yun. Isalin nyo na ang kapatid. Please, thanks. Kaya nga, no, lahat sila may kinukulimbat. Kalaban muna. Unain kasuhan yan ng common sense. Wala. Kahit anong klaseng pagbibintang nyo kay Pangulong Marcos Jr., wala. Dalahera kasi sana sunod na siya sa kulungan. Buti nga, agay. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Yan po ang sinasabi ni Mr. Ramon Tolpo. Akala nyo palagpasin ng Malacanang yan? Yung issue yan sa SIGEM, billion po yan. Lalo't sinabi ni Director Matibag, walang bidding. Ay, sus, Mariosep, patay tayo dito, guys, ha. Kaya abangan po natin, subaybayan po natin ito. May makukulong na naman, may warrant of arrest. Siyempre, ang korte, makikita at masusuri din ng Korte Suprema yan, na kung totoo ito, wala na. The jail waving at you, Mr. Cayetano. So yun, guys, ang aking pinakalitas updates. Ano po ang masasabi nyo? Kaya abangan po natin. Mabangis ang Marcos administration. Thank you, guys, for watching. See you again on my next upload. Likes and hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.